Kamakailan lamang ay naghain si Senador Cynthia Villar ng isang panukalang lilikha sa Coconut Trust Fund na layong protektahan ng 71 bilyong pisong pondo para sa kapakinabangan ng lahat ng mga magninyog. 3 buwan naman ang lumipas ng pagbigyan ng Korte Suprema ang hiling na partial entry of judgment ng ating pamahalaan. Ngunit hinihintay pa rin ng mga magsasaka ng nyog ang pagsakatuparan sa ipinangakong paglalabas ng isang executive order na magtataguyod ng Coconut Levy Fund. Ang ating tanong, dapat bang isabatas ang Coconut Trust Fund? Alamin natin yan sa tulong ni Mr. FOI himself, dating Congressman Erin Tanyada from our Insight. Magandang gabi mga kasambay. Noong nakaraang Setyembre 21, 2014, nagmarcha ang 71 magsasaka ng nyog sa loob ng 71 araw mula sa lungsod ng Davao patungo sa Malacanang upang hilingin sa ating Pangulong Benigno Aquino III ang pagtatatag ng 71 bilyong pisong Coconut Levy Trust Fund. Ang mga buwis na nakolekta sa ating mga magnyunyog ay tinawag na Coco Levy Fund na sa kalaunay naging Coconut Levy Fund Scam bilang bansag ng di umano ay abusuhin ang paggamit nito ng ilang mga nasa kapangyarihan. Dahil na rin sa desisyon ng Korte Suprema, binayaran ng San Miguel Corporation ang pamalaan ng 71 bilyong piso noong Oktubre 2012. November 26, 2014, nakipagpulong si Pangulong Benigno S. Aquino III sa mga nagmartsyang magnyunyog. Sa naturang pagpupulong, pinag-usapan ang kahilingan ng mga magsasaka na magtaguyod ang pamalaan ng isang Coconut Levy Trust Fund at agarang maglabas ng isang executive order tungkol dito. Ayon sa naging pangako ni Pangulong Noynoy Aquino, kailangan lamang hintayin ang magiging desisyon ng Korte Suprema hinggil sa motion for partial entry of judgment na inihain ng ating gobyerno bago makapaglabas ng isang executive order na magtatatag ng Coconut Farmers Trust Fund. Adyis ng Disyembre ng nakaraang taon, sa isang unanimous decision, pinanigan ng Korte Suprema ang hiling ng gobyerno at pinayagan ang partial entry of judgment. Ang ibig sabihin, maaari na ngayong gamitin ng gobyerno ang Coco Levy Funds na tinatayang nasa 71 bilyong piso para sa kapakanan ng industriya ng nyog maging ng mga magsasaka nito. 3 buwan na ang nakaraan. Wala pa rin ang pinangakong executive order para itaguyod ang Coconut Levy Trust Fund. Ang ating tanong, dapat bang isabatas ang Coconut Trust Fund? Bakit tila natatagalang tuparin ang matagal nang inaasam ng mga magninyog? From our insight, napapanahon na upang may sabatas ang Coconut Trust Fund. Layunin ng Coconut Trust Fund na may balik ang matagal nang dapat na naging benepisyo ng mga maliliit na magnyunyog na siyang orihinal na pakay ng batas ng lumikha ng Coco Levy. Sa laki ng pondo ng Coco Levy na hindi bababa sa 70 bilyong piso, hindi sa paraan ng paghahati-hati ng mga maliliit na magnyunyog sa naturang pondo ang solusyon sa problema, kundi sa pamamagitan ng perpetual funding o tuloy-tuloy na pagpopondo para sa mas mahabang programang pagpapaunlad at pagpapalago ng buong industriya. Alalahanin natin, naghihintay ng halos 4 na dekada ang mga maliliit na magnyunyog upang makamit ang benepisyong dapat ay para sa kanila. Higit 3 buwan na ang nakalipas nang maglabas ng desisyon ang Korte Suprema para sa mga maliliit na magnyunyog kung saan panahon na para sila naman ang makinabang sa pondong ito na pinagpawisan, kinamatayan na ng kanilang mga ninuno. Kaya, nararapat lang na isabatas ang Coconut Trust Fund. Muli po, ako ang inyong kasambahay, dating Congressman
Erin Tanyada, and this is from our Insight.